Baliktay na, shocking to, breaking news, Boying nanganganib masibak as ombudsman. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Politikang Pinas TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Politikang Pinas TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Magandang araw mga kaibigan. Ayun, syempre boses pa lang yun. Kitang-kita na natin yung magandang boses na yun. Di ba? General Macanas yan. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito at ang balitang ito, bago natin bigyan ng reaksyon, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Yan yung The General's Viewpoint, mga katunay. Pakisuportahan po yan, ipagpatuloy natin. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong Facebook Reel posted by The Daily Journey. Interview ni Pinky Webb kay Attorney Israelito Torion. Nako, napag-alaman dito, title pala ng Facebook Reel, Boying Rimulya nanganganib na matanggal sa pagka-ombudsman. May aktibong kaso sa Korte Suprema. Nako, nanganganib matanggal as ombudsman. Aba, ang tanong, may papayag kaya sa kanyang mga ropa pips? Yan ang tanong doon. Yeah. Ano itong aktibong kaso? Yung disbarment case na isinampa ni Mayor Baste laban kay Boying Rimulya. Pakinggan natin ito. Ombudsman na si Attorney Boying Rimulya. For the benefit of the people watching, sabihin po natin, i-disbar siya. Sabihin po pumanig ang Korte Suprema dito sa petisyon ni Baste Duterte. What happens? How does that affect his role as ombudsman? Well, if you will check Section 8 of Article 11 of the 1987 Constitution, one of the requirements is that he must be a member of the Philippine Bar and that he must have been in the practice of law for 10 years, no? So if he is no longer a lawyer, then that would disqualify him as an ombudsman. So if the Supreme Court would decide that his action would, or his actions rather in the past, I would not comment on the specifics of it because it is what you call this confidential in nature, but I'm just discussing the effects or consequence if he would be disbarred, that he would no longer qualify as an ombudsman because it is a continuing requirement. But what we will actually do, subject to the order of our client or request of our client, and supposedly tonight we have a meeting, but it was moved tomorrow. We will still question his appointment as an ombudsman. There is a quarrel as to whether or not it is a petition for quo warranto or certiorari. We will decide that by tomorrow, and we will definitely file that petition before the Supreme Court. So may posibilidad pala na talagang dapat ulit na talagang pwede mawala sa pagiging ombudsman si Boying. Yun nga yun, di ba? Kumbaga may posibilidad, may mga talagang requirements bago ka maging ombudsman. Kasi parang syempre, dumaan lang siya kasi parang sa palakasan, ay, sorry Di, syempre parang dumaan lang siya, di ba? Parang syempre, tropa, napili ka, di ba? Parang ganun. Pero kailangan talaga may proseso. Di ba? Parang di siya dumaan. Kaya ito yun. Ang tanong dyan, kung may posibilidad na pwede siyang madisba, pwede siya matanggal sa pagiging ang tanong dyan, sigurado ba na di ba? Kung sakasakaling anuhin siya, syempre alam naman natin, malakas yan. Malakas yan sa mga katropa. Di ba? Syempre pag katropa, pababayaan ba kita, tropa? Siguro baka after 3 years pwedeng mangyari yun. Pero sa ngayon siguro parang malabo eh. Pero kung tatanggal, di mas maganda. Joke. Basically, it's
Yun. active case kahit na po ombudsman Isa pa. si Attorney Boying Remulla. For the benefit of the people watching, sabihin po natin, i-disbar siya. Sabihin po pumanig ang Korte Suprema dito sa petisyon ni President Duterte. What happens? How does that affect his role as ombudsman? Well, if you will check Section 8 of Article 11 of the 1987 Constitution, one of the requirements is that he must be a member of the Philippine Bar and that he must have been in the practice of law for 10 years, no? So if he is no longer a lawyer, then that would disqualify him as an ombudsman. So if the Supreme Court would decide that his action would, or his actions rather in the past, I would not comment on the specifics of it because it is what you call this confidential in nature, but I'm just discussing the effects or consequence if he would be disbarred, that he would no longer qualify as an ombudsman because it is a continuing requirement. But what we will actually do... Yun. Ito. May pag-asa pa tayo, mga ka-DDS. Mabuti na lang na unang naisampa yung disbarment case sa Supreme Court. It's an active case. Depende na sa Supreme Court. Kaya hindi pa sigurado si Ombudsman Remulla yung 7 years na term niya. How about, sample lang, 3 years from now, mag-decide ang Supreme Court, disbarred siya. Yun yung sinasabi natin, 3 years from now. Diba? Pero siyempre sa panahon ngayon, no, talagang tayo, kumbaga good news sa atin yun na medyo ayaw natin siya kasi, di ba? Kasi ayaw natin kasi sa totoo lang talaga is alam natin meron siyang kinikilingan. Meron siyang kinikilingan. Kasi sinasabi niyang magiging transparent siya, lahat iimbestigahan niya, wala siyang kikilingan kahit sino ba. Hindi, para sa akin hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala doon. Kasi kung talagang wala kang kinikilingan, kung wala siyang kinikilingan, hindi lang yung kay VP Sara unang-una niyang bubuksan. Diba? Hindi lang kay VP Sara, napakaraming problema ng Pilipinas ngayon, napakaraming investigasyon na nangyayari ngayon. Diba? Dapat yun ang ginagalaw. Kaso nga, ang nangyayari is ang mga iniipit dito, puro Duterte lang. Wala ba kayong tropa na pwedeng ipitin dyan? Diba? Kaya para sa akin, mas maganda siguro, ang magiging ombudsman dyan, is yung walang kinalaman sa mga partido na yan. No? Walang kinalaman sa mga Duterte, wala rin kinalaman sa mga Marcos. Mas maganda yung ganun. No? Mas katiwa-tiwala yung mga ganun eh. Ngayon, kung maglalagay tayo ng ganyan, sige, hindi tayo magtitiwala eh. Kung kayo, halimbawa, yung bata ng Duterte ang nailagay dyan sa ombudsman, siyempre, hindi rin sila magtitiwala. Hindi, siyempre, papaboran yan, Duterte. Ganon din po kami. Ganon din ang taong bayan. Alam naman natin kung kanino papanig yung nakaupo dyan. Oh. Hindi rin yung mga taong bayan, hindi rin maniniwala na, magiging transparent to. Ganon lang din. Kaya kailangan talaga is balanse. Ang mailagay dyan, hindi maka Duterte, hindi maka Marcos. Talagang gitna lang. Hindi rin makadilawan, ha? Huwag yan. 2028, sabi na lang natin. Kaya from 3 years from now, siguro mangyayari yan, pwede, baka lumabas yan. 3 years. Kumbaga, kahit pa paano, naging ombudsman ka 3 years, no? Diba? Pero yung 7 years, parang sinasabi nga General Macanas, parang malabong mangyari na matapos kung sakasakali, kung ang Supreme Court ay makakapagdesisyon ng maayos. Presidente na si VP Sara. Alam mo naman ang ating, presidente na siya. Biglang mag-decide ang Supreme Court, disbarred Attorney Boying Remulla dahil sa nangyari kay PRRD. Tanggal siya as ombudsman dahil hindi na siya abogado eh. So, hindi pa pala nakakasigurado. And then, yung isa pa, magsasampa sina Mayor Baste ng petisyon sa Supreme Court questioning the legality ng pagka-appoint ni Ombudsman Remulla. So, I don't know kung nangyari na yan o bukas pa, malalaman na lang natin. But anyway, meantime, nandyan na siya
Eh di, let's live with it na siya na ang ombudsman. Ay, mo muna siya. Mabuti na lang. Kumbaga, party-party ka muna dyan. Di ba? Parang gano'n. Sa'yo na muna ang telon. Diyan ka muna, solohin mo ang stage. At may pahayag siya, inamin niya, na wala siyang magagawa, hindi niya kayang tanggalin sa pwesto si VP Sara dahil wala sa kapangyarihan niya as ombudsman. Okay? Ang kaya lang ng ombudsman na i-suspend, tanggalin. Eh yung mga government employees na may exception kasi. Ang exception, yung hindi walang kapangyarihan ang ombudsman, impeachable officials, members of a constitutional commission, members of Congress, members of the judiciary. Yon, hindi niya kayang tanggalin. All others, may kapangyarihan ang ombudsman na tanggalin. Ganun po yun. So, dahil impeachable official si VP Sara, wala siyang magagawa. Ang pagpapaliwanag niya is, pwede siyang makatulong lang sa investigasyon. Hanggang investigasyon lang. Oo. Kung ano man ang... Kumbaga, dagdag inis lang. Dagdag pangpikon lang sa mga tao. Example, yung SALN. Bubusisihin ang SALN daw ni VP Sara. Baka ngayon, binubusisi na eh. Kung anong makita nila doon, ipasa ang ombudsman sa anybody, yung gustong magreklamo. O yun, gawing isa sa mga articles of impeachment, ito napipinto. Wag na tayong magtaka. Next year, sigurado yan, mayroong isasampang impeachment case laban kay VP Sara sa Kongreso February 6, 2026. Sabi nga ni Congressman Sindanya ng Akbayan is hindi siya nakakatulog ng mahimbing hanggat hindi na-i-impeach si VP Sara. Eh talaga naman eh. Sa totoo lang, yung mga yan, no, lahat ng mga galit kay VP Sara, lahat ng mga galit sa mga Duterte, hindi makakatulog ng mahimbing yan hanggat hindi talaga na-i-impeach si VP Sara. Kaya nga gumagawa sila ng paraan para ma-impeach yan. Eh, kahit nga yung pagnanakaw ng sampayan sa kapitbahay, kung maibibintang nila, ibibintang na nila dyan eh. Diba? Kasi alam nila mangyayari. Diba? Alam nila mangyayari. Baka mamaya, resbakan tayo nito, balikan tayo nito. Imbis na sila pinapakulong natin, tayo naman makukulungan yan. Diba? Sigurado uungkatin lahat ni VP Sara yan. Ano ba problema nyo sa amin pag naging presidente yan, di ba? Ngayon tayo magharap-harap. Magugulat ka na lang, di ba? Iba dyan, babait. Iba dyan, papalakas. Iba dyan na galit, biglang bababa yung tono. Eh ngayon pa nga lang, nakikita na natin eh. May mga may mga parang naglalambing na kay VP Sara eh. Diba? Kayo mga katunay, napapansin nyo, may mga naglalambing na kay VP Sara ngayon. Kasi talagang sa totoo lang, sa 2028, kung magkakaroon ng eleksyon, kung magiging patas ang labanan, at hindi siya mai-impeach, para sa akin, unbeatable si VP Sara eh. Kumbaga, parang yamadong-yamado siya eh. Wag lang malalaglag yung hinete. Wag lang iba biyahe, di ba? Ibig sabihin ng biyahe, walang dayaan, walang alokohan, walang basta patas lang. Di ba? Kasi kung magiging patas yung labanan na yan, napakalaki talaga ng magiging usad ni VP Sara noon. Kasi wala naman ako talagang maisip na pwedeng makakalaban niya eh. Di ba? Wala akong maisip. Siguro, pwede si Lenny, pero si Madam Lenny, pero hindi para dumikit. Ganun yun eh. Pasensya naman sa mga kakamping ka, baka magalit kayo sa akin. Hindi para dumikit siya. Ngayon, sino pa ba? Sila Mayor Vico kasi. Okay naman si Mayor Vico, pero syempre medyo hilaw pa. Diba? Si Mayor Isko naman, si Yorme, hindi yan magsasagasa, hindi babanggayan, hindi yan. Syempre, unang-una, kita naman natin yung closeness ni VP Sara tsaka ni Yorme. Diba? Sinuportahan ni VP Sara si Yorme, sinuportahan ni Yorme si VP. Ganun yan eh. Kaya para sa akin, bukod doon, wala na eh. Kasi yung dalawa nga lang nakikita akong maayos na pwedeng tumakbo eh. Si Yorme tsaka si Vico Soto eh. Diba talaga? Sino pa ba? Sino pa ba yung pwedeng itulak pagiging presidente para ilaban kay VP Sara?
Si Tambi. Ay, nako. Naku, kawawa sila. Paano yan? File kayo ng file ng impeachment. Ang magdi-decide, ang impeachment court, mga senador. Ang daming senador sa 20th Congress ngayon na nakahandang boboto ng acquittal ni BP Sara. So, paano pa kayo makatulog? Magkakasakit po kayo niyan. Kawawa naman po kayo. And then, 3 taon pa silang hindi matutulog niyan. ano pa? Kita mo pagdating ng 2028, puro ayibag na yung mga yan. Wala, kahit anong plan nila, plan A, plan B, plan C, isa lang ang kalaban ni BP Sara. Yung security, yung knock on wood, let's pray for her safety. Yung may Yun mangyaring masama sa kanya. Yun lang. Sana wag naman mangyari. Yun Siyempre lang. ayaw naman. Kaya kasama sa dasal ko araw-araw ang protection ni BP Sara, Yes, the whole Duterte family, and of course ang ating minamahal na Tatay Digong na makabalik siya ng buhay bago magpresidente ang kanyang unika iha. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Politikang Pinas TV. At syempre natunghayan natin ang boses na yun at ang video na yun na binigyan natin na reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, yan ang masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.